Senator Richard Gordon tungkol pa rin po sa disaster response. Senator, bukod po sa relief and other humanitarian assistance, ano pa ba ang iba pang tulong na ibinibigay po ng Philippine Red Cross sa mga nasalanta ng Bagyong Rolly? And of course, baka meron po kayong gustong report sa ating mga kababayan. Right now, ang rescue ang pinagkakawalan namin at saka yung relief sa pagkain, hot meals, at saka ang ginagawa natin ngayon ay talagang pinapadala namin yung amphibian doon sa may Marikina at saka sa Montalban, sa San Mateo kung makakapasok. Yan ang problema ngayon, no? At maglalagay kami ng maraming lubid para pagka may hilahin at least nakatali sa bayo mahila, no? In the meantime, we also have to look at Central Luzon at saka yung NCR and Southern Luzon chapters. Lahat sila ay on the alert. Tinitingnan namin yung Laguna Divide dahil alam ko aapaw yan dahil sa dami ng ulan. And of course dahil nagpapalakawala na ng tubig dito sa mga dam natin sa Bulacan, amadag sa baha at kailangan sana bumaba na ang low tide. I understand low tide is at 8:40 this evening. Ganun rin yan pagtungo sa Cagayan at saka sa Isabela. Yan ang iniingatan natin sa San Mateo naman. At doon patungo mamaya, ewan ko nagbago na. In the meantime, we're still handling our people over in Catanduanes. Kapapadala lang namin ang mga gamit kahapon. Pero ngayon, halos gusto ko na ibalik yung iba dahil kailangan tulungan yung ibang mga tao dito sa Metro Manila. And we're going to try and do that. Sa Manila, nagpakain na tayo dito sa may Baseco. At yung mga chapters natin sa Pasay, chapters natin sa Quezon City. Abala, talagang hindi naman kami basta papasok, alam mo naman yung Martin, no? Mag-a-assess muna kami dahil baka pagpasok namin hindi na rin makalabas yung mga tao, hindi natin matutulungan yung ibang mga kababayan natin. So, continuous ang assessment, continuous ang tulong as we go along, and these are some pictures that we have taken, Bahang Bayan, I think that is in Montalban or San Mateo. Ayan ang mga bahay, kita niyo magagandang bahay, walang pinapatawad. Meron pa mga tao nasa bubong dyan. Pag nakita nyo, ayan, yung mga pinapadala ng mga Red Cross volunteers natin. Siyempre, yung mga volunteer natin nasasalanta ng baha, kaya hindi ko masyadong napipilit. Kaya nagdadala kami ng mga volunteers sa ibang lugar. Pero saan kakukuha? Ang Central Luzon, nakabantay rin. Southern Luzon, nakabantay rin. Sa Metro Manila, kukuha kami doon sa mga hindi nasasalanta, katulad ng Pasay, katulad dito sa Mandaluyong, katulad dito sa Quezon City. Diyan kami kumukuha ng mga volunteer na dagdag sapagkat pati mga volunteer namin tinatamaan ng baha. Kapag pinapanood po natin sa screen, Senator Richard Gordon, yung ating video ng Marikina, ito po yung napanood na natin dati nung panahong Ondoy. Paulit-ulit na lang po itong problema na ito, and yet meron po mga solusyon to mitigate. Meron po nagsasabi na kailangan mag-adapt tayo. Pero Senator, it's become a vicious cycle. Ano po ang inyong reaction dito? Bata pa ako, mabaha na yan. Baha na yung Central Luzon. So, you really have to come up with the interceptor canals doon sa mga taas at saka yung mga nakabaradong mga dike diyan sa bandang Bulacan, sa bandang Pampanga, sa bandang Bataan. May mga dike nagbabara dyan kaya nababaha sa Central Luzon. Sigurado, sa Bulacan, lalakad na naman tayo dyan. Pero dito sa Marikina, naubos ang kahoy ng bundok at certainly, lugar dyan na naharangan yung mga drainage, kaya mabilis umakyat ang tubig at saka may mga lugar dyan napakababa katulad ng Provident Village ay palaging kinukuha. Yan nakikita nyo dyan ngayon ay Masbate, ha? Yung pinapakita ko sa Masbate yan, Martin, no? Yan ay mga kuha ng mga tao natin doon at nagbabantay rin tayo doon sa Masbate. So, mabuti at hindi masyadong tinamaan na itong ibang lugar natin na tinatamaan na ng baha. Pero ang binabayo rin ay Camarines Norte, Quezon, tinatamaan rin yan. Pero ang mga nababalitaan namin mga baha ay sa Birac, meron doon na talagang tinutulungan rin natin yung capital ng Catanduanes. At I'm sure doon sa mga bato at ibang lugar ay makikita natin, ayan yung mga loob ng bahay nila, nakikita nyo talagang malaking setback sa economic condition ng mga tao yan. At ito ay dapat talaga mabantayan natin. Ang isang problema natin ay makapagdala ng hot meals. So nakikiusap ako doon sa mga kaibigan natin may restaurant. Hindi na kami makakapagluto doon sa hot meals on wheels. Dadali na lang namin yung magluto na lang ng mga
may init na pagkain o kaya topping sa kanin kung pwede madala, itatakbo na lang natin sa mga evacuation center. Sa dami po ng mga kababayan natin na lumikas dahil sa bagyo, ano pa po, paano pa po tumutulong ang Philippine Red Cross sa pagsiguro ng kanilang kaligtasan sa mga evacuation centers, lalo na sa posibleng pagkalat ng COVID-19? Oh, well, sa COVID-19 talaga sinesegregate natin yan. Meron tayong mga social services na pinapapunta doon. Hindi ngayon masyadong marami dahil siyempre basang-basa yung mga tao, no? Pero ang objective namin dyan, ihuwalay. Mabuti marunong yung mayor ng San Marcin ng Marikina at hindi niya pinupuno yung mga eskwela niya. Kaya humingi siya sa amin ng 6x6 truck. Nagpadala kami kaninang maaga pa ng 6x6 truck para mailipat doon sa ibang mga eskwela kung saan may lalagay at may hiwalay yung mga tao para hindi sila dikit-dikit. Magaling si Mayor Marty dyan eh. At natutuwa ako at may mga liderato tayo magagaling dyan. At ganoon rin ang Red Cross magpapadala pa ng dagdag na 6x6 truck. Kinuha ko na yun nasa Subic at humingi ako sa SBMA kung saan meron rin na 6x6 truck at tinawagan ko yung mga tao na mga kaibigan natin doon na may mga truck para magamit natin sa pagre-rescue at paglilipat ng mga tao. Sabi mo nga kanina, dapat malayo pa, mukhang nagkulang tayo ng konti dyan, no? Dapat malayo pa, meron na tayong mga alarma at alam ko may alarma ang NDRMC pero as usual, naghihintay, hindi tataas yan. O yan nangyari ngayon. Marami na ako nakuha ang tawag, 8 na. Ito nakaraang oras ng mga taong nasa ibabaw na ng bubong o nasa pinakamataas sa lugar. At yun ang tatangkain natin mapasok dahil may mga 80-year-old ladies doon na kailangan ilabas. No? So it really is very important that we understand how we can help. Siyempre, pagkatapos yan, tubig. Tapos maglilinis ka ng drainage. Pero malayo pa tayo dyan, maglilinis tayo ng mga debris. Pero in the meantime, napakahirap pumasok pagbaha. Hindi mo alam kung ano mababangga mo sa gitna ng mga baha. At kung lumulutang na yung mga kotse, lumulutang na ibang mga gamit dyan, talagang makakasagabal yan doon sa amphibian. Yung amphibian namin malaki, hindi makakapasok sa looban. Kaya nagpadala ako ng mga lubid at rubber boat. Para yung rubber boat ang kukuha, hihilahin natin. Yung mga may rubber boat dyan, tawagan nyo yung amphibian, kulakin tayo. Ibabato namin yung ilog, yung lubid para mahila kagad yung mga sakay nyo at makabalik kayo kagad, makakuha kayo ng marami. Habang binabalik natin ito sa dry land, babalik uli yung amphibian, kukuha uli ng bago mga sakay. Just like what I said, Senator Gordon, no? This has become a vicious cycle. Hindi po ito kaya ng gobyerno lang. Kailangan din po ng tulong ng isang Philippine Red Cross, ng LGU, at yung kooperasyon ng ating mga kababayan. Kundi paulit-ulit na lang po ito, Senator Dick, no? Sinabi mo nga na, for example, itong sa Marikina, itong sa Rizal, dati dinaan na yan ng bagyo, dinaan na ng bahayan. At eto, meron pang mga kababayan natin na naghihintay nga, naghihintayan tayong lahat. Ano po ba talaga ang dapat gawin natin para hindi na maulit ito? Would you think that the Department of Disaster would help in this? Ano po sa palagay ninyo? There is really climate change. Kahit na may Department of Disasters ka, ang kailangan dyan, all the mayors, all the people, all the barangays, alamin nyo muna anong kalaban natin. Yan ang tinuturo ko sa disaster. Predict. Anong kaaway natin dito sa lugar natin? Kung mababa tayo, baba. Kahit anong galing ng gobyerno. Kung kayo ay nakapredict na tatamaan tayo ng baha dyan, malayo pa. Nakaalis na kayo. Yung property mababawi yan, pero yung buhay hindi na mababawi. Yun ang unang-una. Kahit na maglagay ka pa ng pinakamalaking disaster department, hindi magagawa yan. Kaya sinasabi ko, ang tao natin dapat sa mga eskwela at yung mga barangay, pagkatapos ng ganyan, meron tayong critic, tawagin natin yung mga tao at pagsabihan sila, tuwi-tuwi na, pagkapanahon na ng disaster, katulad ng mga bagyo, dapat nililinis na yung mga drainage, pinuputol yung mga sanga, at tinatabi na para hindi makakaharang. Yung mga nakakaharang sa kalye, mga basura, yan, dapat inaayos. And saka dapat talaga, laking kailangan, yung lugar ng mga Laguna de Bay, ang babaw-babaw na ng Laguna de Bay. It is greed that has caused all this. Bumabaw ang ilog dahil tapunan ng basura, yung mga sabakla dyan,
pinabababaw yung ilog. Kaya yung assimilative capacity ng Laguna de Bay, ang laki-laki niyan, one of the biggest lakes in the world, dapat kaya yan, pero hindi makayanan. At dapat kailangan, meron na silang ginawa dyan na lalabas sa Manila Bay yung tubig. Dapat siguro tingnan uli yan para lakihan. Meron tayong plano dyan, dapat balikan natin sapagkat kung di mo gagawin yan, palagi mas malaking damage ang gagastusin ng gobyerno at mga tao mamamatay pagka tayo nagpabaya dyan. Ganun rin niya Marikina River. Dapat yan ay talagang dinedress talaga at dapat meron tayong mga barriers at yung mga tao na talagang nagwa-violate ng mga binablock yung drainage ay dapat pagkatapos yan ay gibain yung mga drainage sa binaharang. Yan ang mga problema natin. We have to act as a people with foresight. If we don't use our foresight, no government is big enough na kayang-kakayanan niya. Nakikita nyo sa Katrina, nung tamahan ng Katrina sa New Orleans, ang laki ng inayos sila doon. Medyo ngayon, nakakabuti ngayon yan. Pero after a while, pagka tuloy-tuloy pa rin, and you have climate change. Buti wala tayong winter dito. Pag natunaw yung tubig sa bundok, darating yan. Yung mga namatay halimbawa dito sa Ginubatan, at ngayon nag-iingat tayo, kailangan mag-iingat tayo dahil tabi natin ang Pinatubo, tinaboy natin ang Mayon, yung mga may bulkan, yung Taal. Dapat pagka may nakatira sa baba, withdraw na kayo. Yung mga namatay doon sa Camarines, sa Albay, doon sa Kwan, hindi umalis. Nagpunta na sa evacuation center, tapos bumalik, nalunod sa lahar, nalunod sa tubig, no? Kung nasa coastal area ka, sabi ka ng ilog, automatic yan, una kang i-evacuate. Huwag mo nang hintayin pa, natatawahin ka pa ng gobyerno. So, makikita nyo, there was one dead sa Camarines Norte, nakuha sa bubong ng bahay. Can you imagine that, Martin? Sa bubong ng bahay, nakuha yung tao. So, makikita mo, talagang either masinop ang tao, hindi matigas ang ulo, masunurin tayo at ang gobyerno, yung mga dapat naalis yung nakaharang, dapat kahit na maglagay ka pa ng maraming pera, maglagay ka ng malaking department, hindi masosolve yan unless it's a cultural problem. Is it property or your life? Ang tatanungin ko dyan, is it property or your life? Or kailangan talaga nauna ka mag-isip. Ang tawag ko dyan, 4Ps. Predict. Alam mo kung anong kalaban mo, magplano ka. Para kung mag-evacuate ka, preparado ka, meron kang gamot, meron kang gagawin doon sa mga matatanda na kasama mo, and then wala kang tisada. Ginagawa yan sa buong mundo, pero tayo mukhang nakakalimutan natin palagi. Okay, Senator Dick, pagkatapos po nitong bagyong Rolly, bagyong Shawnee, tapos itong bagyong Ulysses, ano pong, well, you mentioned earlier about the dredging, which really, reminded me of the dredging project that we used to have, tapos na-rescind yung proyekto na yon. Anong klaseng order? Malaking problema. Yes, sir. Alam mo, go ahead. We have to, huwag tayo matakot kasi may kontra dyan may kontra. Kailangan na ipaliwanag ng gobyerno. Pag din-dredge mo yan, unang-una yan, Laguna de pag nahirap tayo sa tubig. Pag nilinis mo yan, pinalalim mo yan, then it even becomes a tourism area. Di ba? At kung wala ka na nilalagay dyan na kung ano-ano, then it's a catchment basin na talagang mailalabas ka agad yung tubig dahil malalim na at mailalabas sa dagat yung paglabas ng tubig. And then of course, araw-araw yan, tuwi-tuwi na, hindi yung task force lang, mentality. Ngayon lang natin gagawin. Dapat nagtatanim tayo dyan sa Sierra Madre. We can put all kinds of fruit trees, bananas, yung mga kakapit sa roots na mabilis, no, para hindi tayo masasalanta ng mga bagyo because nakakatigil yan. Doon sa mga tabi ng shoreline, mangrove swamps. Akalain mo na nagpunta ako kamakailan doon sa Catanduanes pagkatapos ng tama doon. Nandun ako. Ang daming alimango na pinagkakakitaan pa ng tao at gusto ko nga pagpunta ng barko namin dyan,
bibili namin yung alimango at market rate para makabawi kaagad yung tao. Pipilitin ko kung magagawa ko yan. At dadalhin ko kaagad sa Albay, bebenta na natin kaagad yan. Ang tawag ko dyan, crabs of hope. Marami tayong magagawa eh. Katulad ng abaka. Dapat magtutulong-tulong tayo dyan. Matulungan natin yung mga kababayan natin sa Catanduanes. It takes 3 years para mabuhay uli yung abaka. Dapat mag-a-adapt tayo ng family na may abaka. Magtulong-tulong yung mga may kaya at maiayos natin yan. Ganun na naman dito. Galing na ako dyan. Ilang beses na ako nagagaling sa Marikina. Walang magaling dyan. Kahit na masinop si Mayor, kung ang tao ay matigas ang ulo, tapos ang boxing. Maraming masasalanta lalo. Senator Dick Gordon, tayo po'y dumako naman sa aking partner, kay Yusek Rocky Ignacio. Baka meron siyang mga katanungan para sa inyo. Yusek Rocky, please go ahead. Umaga po sa inyo bilang chairman po at CEO ng PRC. Ano po ba daw yung mga strategy nyo upang mapagsabay-sabay yung pagbibigay hatid tulong po sa ating mga kababayan dahil alam po natin na talagang ang grabe po yung challenge ng COVID-19 at dumarating pa rin po itong mga bagyo. Bili mo, Rocky, no? 3 ang kalaban mo ngayon. COVID-19, ilang bagyo yung pumasok. Major bagyo, yung bagyong ito ngayon, itong Ulysses. Yung dating bagyo, Rolly. Meron pang Shoni, Tonyo. Ibig sabihin, may papasok ba yan next month? November, December, marami papasok yan. January, natatandaan nyo, yung Sendong, yung Frank, tumama yan, mga ganyang panahon. So, ibig sabihin, ano yung strategy natin? Simple lang yung strategy ng Red Cross. We're always prepared. Volunteers, marami tayong volunteers. Sumama kayo para makatulong kayo. Libre-libre ang volunteer tumulong. Magkakaroon kayo ng short work. Meron tayong logistics, kaya tayo may mga truck. Iniipon ko yan at diladala natin yung mga amphibian. Pinagtatawanan pa ako ng araw. Meron tayong mga payloader. Kagabi, pumuputok ang ulo ko dahil yung nasa Biskaya, nalaman ko, sira pala yung payloader. Ang dami nakagalitan. So, yun ang kailangan na-asikaso natin. Sasabihin sa'yo, okay, yung pala, hindi okay. Hindi rin kami perfect. The other thing that we want to do is ito. We always go to the most vulnerable. I would advise the government, pag nagbigay tayo, yung talagang nasalanta, yung talagang gipit, yung talagang walang tatay, nanay, walang may byuda, tapos ang kanyang pamilya, siyam, o kaya merong mga persons with disabilities, o kaya pag-evacuate yung mga buntis, o kaya dapat tingnan natin yung talagang pinakahirap. Pagkatapos ng mabigay natin yan, bigyan na natin lahat. Yan nangyayari pag nagagawan, tapos na. Kaya kami, kung nakikita niya yung ginagawa namin, merong beneficiary card, sinurvey muna yon at pag magbibigay kami, papakita natin yon. At ang unang ginagawa namin kaagad, tubig, marami kami water tanker, may bladder, yan, umaandar yan. At mga bumbero para malinis yung daan. At payloader para maklear yung daan, tutulungan namin ng DPWH. At kailangan rin, pag umandar yan, talagang dapat meron kang hot meals sapagkat siyempre nalalamagan ng tao. Comfort yan pagka kumain yung tao, nakainom ng mainit na sabaw, ayan. Tapos hahanapin mo ngayon sa pang-vulnerable, yun na ipit sa pantalan. Kailangan tutulungan mo yan, hindi makauwi, di ba? Yung mga katulad ng isang araw, tumigil ang LRT, MRT, nagpadala kami ng truck para isakay yung mga stranded. So hinahanap natin kung saan talaga yung kulang at walang makatulong para talaga mabibigyan natin ng sapat na tulong at yung mga pregnant, yung mga single family, yung tawag na yung isa lang yung mga parents na nag-iisa lang, single parents, yun tutulungan natin yan dahil siyempre ang hirap yan. Saka gusto natin kagad makapagluto kagad, hindi naman makakapagluto yan kaya nag-hot meals. Kaya bibigyan natin yung madaling buksan na pagkain. Bawa, meron kami dati sa CDO, bubuksan nila yan, pwede lang kainin yan. Pero ngayon, dahil magluto, ilan lang ang magagawa namin dyan. Gagawa kami ng mainit na kanin, lalagyan ng toppings, gulay, at sa konting meat. Ayun, tira na. Talagang may laman yung siya ng mga tao. Pero hindi namin magagawa lahat yan. I'm sure the government is doing a fine job themselves. Ginagawa rin nila yan. Pero kailangan magtulong-tulong tayo.
At saka dapat nagko-compare notes tayo pagka lumalakad tayo. Alam namin kung saan naroon. Kaya ang mga tao namin sa mga evacuation center, yung mga sinasagip namin, tinitingnan ko anong ginagawa ng ibang kasama natin na nagsasagip o tumutulong para hindi ma-overserve yung mga tao. Kailangan meron kami palaging lecture na sinasabi sa mga tao namin, anong overserve, anong underserve, ano ang not serve para talaga mabigyan natin. Eh tayo kasi, ugali natin, bigay kagad. Kahit sa sino bibigyan mo. Kaya nagkakagulo, yung hindi dapat bigyan, nabibigyan, may mga kaya na, nakapila pa. Opo. Senator, balik ko po muna kay Secretary Martin. Secretary Martin? Oh yes, thank you so much, Yusek Rocky. Senator Dick Gordon, alam kong paulit-ulit na lamang po itong tanong natin, pero mahalaga pong malaman ng ating mga kababayan kung saan po sila pwedeng kumontak as far as Red Cross is concerned. Kasi kung hindi na po nila makontak yung iba pang mga emergency lines, baka pwede nyo pong ulitin yung inyong mga contact numbers or contact social media pages. Well, the number namin is madaling-madali lang. Pinakamadali. Pero kayo tatawag na kung minsan may nanloloko pa eh. 143. I love you. May sasagot doon kaagad. Meron rin kami dyan 8729000 kung di ko nagkakamali. Pinatitigan ko ngayon para malaman natin. Meron rin tayong 0917 824 7285. Sorry, 824-7285. Yan sa Globe. At meron rin tayong 8790, nagkamali ako kanina, 8790 sa landline, 2300. Paki-crawler nyo na lang yan, Martin, kung pwede. Pero ako magbibigay ng paumanhin. Hindi lahat maasikaso yan ngayon. Kaya punong-puno kami ngayon. Kaya mobilize lahat ang chapters. At malalang dito, magpapakuha pa ako ng tao sa Visayas, yung mga batikan namin mga tao doon sa Visayas, saka sa Mindanao. Papadala ko rito dahil talaga we are under siege. Talagang napapalagiran tayo ng maraming kalaban na nature and we need more people to help us sapagkat binuksan ko nga yung 3rd floor at 4th floor namin na pwedeng matulog yung mga napuyat kagabi at meron kami konting kitchen doon na ilalagay para sa ganoon makakapahinga, makakatulog at habang pinapalitan sila ng ibang volunteer natin. Senator Dick, bukas din po ba ang inyong tanggapan para sa mga Good Samaritans natin na gusto pong magpaabot ng tulong dito po sa Metro Manila at sa ibang lugar sa Pilipinas? Sa buong mundo, bukas yan. You can do PayPal, you can do yung mga numbers ng mga bangko, pwede niyang padala, hinahanap lang ng mga iiko sandali at nakakatarantahan dito. At ilalabas na natin. Ayan. Sa mandali, no? Ang bank donations, pwede niyang padala sa peso savings. Medyo mahirap ito, kaya kailangan siguro ilagay sa crawler 00453 01-90938 BDO. Dollar savings 10-453 09482. May SWIFT code dyan. BNO RPHMM. Sa totoo lang, hindi masyadong marami ang dumarating. Pero okay lang. Kung may makukuha, kahit araw-araw makakuha, okay lang yan. Sa Metrobank, meron rin tayo, peso savings. 151-71-542-4342. I will suggest, I will just text it to you para maipakita nyo sa crawler ninyo. At siguro kaya hindi masyadong marami nabibigay, hindi natin na pwede rin donations in kind. At sa in kind, pwede niyong padala sa Philippine Red Cross Tower. 37 EDSA. Kitang-kita yung tower natin. Ako na yan eh. Landmark na yan. 37 EDSA, corner Bonnie Avenue, Mandaluyong City. At may mga sasalubong sa inyo doon na kukuha na mga bibigay nyo. Kung magbibigay kayo, huwag naman na yung butas-butas. Ayun naman, itira nyo naman yung matino para hindi naman yung ibibigay nyo, yung nakakasakit sa inyo, hindi yung binibigay nyo dahil para masabi nagbigay kayo. Nangangantsaw lang ako sapagkat, alam nyo, iaayos pa namin yan eh. Gagawin namin small, medium, large.
Kung ibibigay nyo yung mga butas-butas, gagawin namin trapo yan, papagawa namin para panghanap buhay. Ginagawa namin sa payatas yan, binibigay namin yan para ginagawa nilang panlinis, carpet, o kaya rugs, no? Ginagawa yan. Okay, Senator Richard Gordon. Kaya Martin, mapapalang sa kilikili. Senator Dick Gordon, para lang po sa mga staff ninyo na pakibigay na lang po sa studio namin yung mga bank accounts, kasama po yung inyong hotline numbers, and of course, yung address po ng Philippine Red Cross dyan sa EDSA. Ano po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan before we let you go, Senator Dick? Una na ipadala namin, Martin, sa inyo yung ating numbers. Nandiyan na sa inyo yan. Ako, ang pinupuri ko yung volunteers namin. Dahil talaga, volunteer, para may sweldo yung mga yan eh. Kumbaga lang, alas may konting kain, no? May konting pamasahe. At binibigyan natin ng konting insurance pag going to harm's way. Ang staff namin, walang tulog. Biro mo, sunod-sunod yan. 7 buwan na itong COVID at nagtatrabaho. Gano'n rin. I cannot say enough for the staff and volunteers. At I'll tell you something. Purong-puri ng buong mundo ng Red Cross, sa lahat ng Red Cross societies, pati Secretary General at Chairman ng Red Cross, purong-puri ang mga volunteer and staff ng Red Cross. May maganda akong pwedeng ibalita sa inyo. Ayoko pa sana sabihin, pero mamaya na, pag dumating, may tutulong sa atin na dati ko ng kaibigan at alam mo, maganda rin yung may personal relationship ka sa Middle East, may malaking itutulong. Ayoko lang ibagaw, baka mamaya mabawasan pa para sigurado makita nila. Pero palagi ko, dadagdag pa yan sa nakikita nila ngayon. Tell you, mga kababayan, karamihan na tumutulong sa atin ay mga International Red Cross. Kaya kung minsan, alam mo, Martin, nakakasakit rin eh. Sasabihin, International Volunteer Organization kami. Bakit kami ni maniningil doon sa... Hindi namin trabaho yun. Tinulungan lang, lumapit lang sa amin ang mga kaibigan natin at maraming mga mabubuting tao sa gobyerno na talagang inuna nila na magawa natin kaagad yung COVID. Pero siyempre, papalitan natin yung mga binibili natin sa China, yung mga reagents, murahan. Kung di papalitan yan, di titigil. Hindi naman namin gustong tumigil. Kaya lang, dapat talaga tumulong lahat. Wala naman ako sinisisi, wala na. Kung wala na, hanggang dyan na lang, wala tayong magagawa. We cannot give what we do not have. But we will give up to the bottom. Sabi nga nung mga nakukuha kong linya sa mga tinutulungan ko, pagtaob na ang kaldero, andyan ang Red Cross, tutulungan pa rin kayo. Pagtaob na ang kaldero, ang Red Cross, tutulungan pa kayo. Thank you. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator Richard Gordon. Mabuhay po kayo at mag-ingat po.